Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo ay muling nakatune in sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang ating pang-araw-araw na devotion mula sa salita ng Diyos. Sa ating pagsisimula, tayo muna ay manalangin. Aming Diyos sa masalangit, dakila at tapat, kami ay dumudulog sa inyo sa mga oras na ito ng may kababaang loob upang purihin ka at pasalamatan. Samahan ninyo kami sa pagninilay-nilay ng inyong mga salita at sa tulong ng iyong banal na espiritu naway dumaloy ang iyong karunungan at kaalaman sa aming puso't kaisipan upang aming maunawaan ang inyong mga salita. Salamat po sa inyong kagandahang loob at aming dalangin ang patuloy na paglago sa aming espiritual na buhay. Ito ang aming samot panalangin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Tunghayan natin ang salita ng Diyos sa mga Hukom, chapter 5, verses 24 to 27 na pinamagatang Praise for Jael for her killing of Sisera. Magandang balita, Biblia. Verse 24. Higit ngang pinagpala ang babaeng si Jael, ang asawa ng sineyong si Heber, sa lahat ng mga babaeng nakatira sa mga tolda. Higit na pagpapala nakalaan sa kanya. Verse 25. Si Sisera ay humingi ng tubig na inumin. Ngunit gatas ang binigay ni Jael, malilamnam na gatas sa sisidlang mamahalin. Verse 26. At habang ang tulos ng tolday hawak ng kaliwang kamay, sa kanan na may hawak ang maso ng panday. Binaon ang tulos sa sentido ni Sisera, nabasag at nadurog ang ulo niya. Verse 27. Sa paanan ni Jael, si Sisera ay nahandusay. Sa kanyang paanay, bumagsak at namatay. Ang papuri ayon sa biblikal na kahulugan ay isang masayang pagpapahayag ng paghanga at pasasalamat sa mga dakilang gawa at katangian ng Diyos. Ito ay isang panlabas na pagpapakita ng ating pagkilala sa kanyang kabutihan. Maaring maipakita sa pamagitan ng salita, awit at kilos. Sa ating talata sa Judges 5, nasasaad dito ang awit ni Deborah at Barak bilang pagpupugay at pagpupuri sa Diyos. Ito'y isang selebrasyon kung saan ang mga Israelita ay nanalo laban sa mga Kananeyo sa tulong ng Panginoong Diyos. Kabahagi rin dito ang papuri kay Jael dahil napatay niya ang commander ng army ni Haring Jabin na si Sisera. Sino si Jael? Siya ay asawa ni Heber na isang sineyo at tinaguriang katangi-tanging babae o most blessed tent dwelling woman. Dahil sa pagkakaibigan ng pamilya ni Heber at Haring Jabin, magilaw na pinapasok ni Jael si Sisera sa kanilang tolda upang magtago. Pinagsilbihan niya ito ng maayos. Binigyan ng gatas sa halip na tubig na maiinom. Habang natutulog ng mahimbing, kumuha si Jael ng tulos ng tolda at maso. Ibinaon ito sa ulo ni Sisera na siya niyang ikinamatay. Dahil sa ipinakitang kagitingan ni Jael, ang mga Israelita ay napalaya mula sa kalupitan ng kanilang mga kaaway na pinamumunuan ni Sisera. Ang apat na puntos na ipinahahayag ng talatang ito ay: una, ang Diyos ang lumalaban para sa atin. Ayon sa Exodus chapter 14 verse 14, pagtatanggol kayo ni Yahweh, pumatatag lamang kayo. Sa pamagitan ng panalangin, makakaasa tayo ng tulong mula sa Diyos. Anumang hamon ng buhay na ating mararanasan, si Lord lamang ang kasagutan. Matatag ang pananalig ni Jael, kaya siya nagtagumpay. Ikalawa, purihin ang Diyos pagkatapos lumaya. Sa awit chapter 18 verse 3, Kay Yahweh ako'y tumatawag, sa aking mga kaaway ako'y inililigtas. Karapat dapat purihin si Yahweh. Sa bawat kasagutan sa anumang laban o kahilingan na sinagot ng Diyos ay nararapat tayong magpasalamat. Sa gayo'y nabibigyan natin siya ng kaluguran. Katlo,
Ang Diyos ay gumagamit ng mga di inaasahang tao sa paglilingkod. Si Jael ay pinagpalang babae na pinili ng Diyos upang ganap na makalaya ang mga Israelita. Ipinakikita rito na sino man ay maaring tawagin ng Diyos upang maglingkod at sumunod sa Kanya. Napakapalad natin na tayo ay nakakilala sa Kanya upang maglingkod sa abot ng ating kakayahan, tulad ng pagbabahagi ng Kanyang salita, sa pagtugtog, pag-awit, mga tulong pinansyal o paghayo. Kaapat, pagpapala sa mga kusang loob na maglilingkod. Ayon sa Philippians chapter 4 verse 19, at buhat sa hindi maubos-ubos na kayamanan ng Diyos, binibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sinasabi rito na ang Diyos ay laging nakatingin sa ating puso. Sino man na sumunod sa Kanya ng tapat, may malinis na puso at mapagkumbaba, ay ibinubuhos niya ang Kanyang mga pagpapala. Ang mga aral na napupulot natin sa mga talata na ating binasa ay encouragement upang tayo ay dapat na mamuhay na may pusong mapagpuri at mapagpasalamat. Maging tapat tayo sa lahat ng bagay at alalahanin na laging ang Diyos ay sumasa atin. May mga bagyo man sa ating buhay, matuto tayong sumunod, manalig at magpakita ng katatagan sa ating pananampalataya. Praising our God for who He is and thanking Him for what He has done ay katiyakan na lagi niya tayong inaayos para sa ating pananagumpay. Amen. Sa ating pagtatapos, Panginoong Diyos, salamat po sa umagang ito na muli niyo kaming pinalago sa aming pananampalataya. Salamat po sa inyong kapahayagan at nawa lagi naming maituon ang aming puso't kaisipan na sa bawat success at failure namin ay patuloy pa rin kaming magpuri at magpasalamat sa iyo. Salamat sa mga paalaala na ikaw ang laging maging sentro ng aming buhay dahil kung wala ka ay wala kaming magagawa. Salamat po sa iyo ang mataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and Amen. Samahan ninyo kaming muli bukas dito sa ating programang Tinapay Mula sa Langit sa ganap na 5:30 ng umaga. Patuloy nating basahin at pagnilay-nilayan ang kanyang mga salita. Pakishare din po ito sa ibang kapamilya at mga kaibigan. Mula sa CRC Main, Elder Mila po, nagsasabing salamat. God bless us all.